Oh, anyway, eto na nga. Pag-usapan na po natin itong unang-una sa lahat. Itong issue na taong bayan na po nananawagan na mag-resign na si Bongbong Marcos. Yung mga latest survey, ayan po ay isang indikasyon na nasusuka na ang taong bayan dito sa Marcos na ito. Yan ang katotohanan. Huwag na ho nating pagbali-baligtarin. Ayan po yung survey, yung latest survey. Ang sinasabi po niyan, ayos na. Resign ka na, wala na kaming tiwala sa'yo. Hindi, mga kababayan, halimbawa, kayo, kunwari, may jowa kayo. Halimbawa lang naman po, ang trust rating niya sa inyo, 20% na lang. Mahiya ka naman kung magtatagal ka pa dyan. Di ba, mantakin mo 20% na lang, mahiya ka na, di ba? Ibig lang sabihin nun, ayaw na sa'yo. No. Ganon din po kay Marcos, 20+% na lang po ang tiwala at mas matindi na yung percentage na walang tiwala sa'yo. Ultimong mga uniform personnel na sarili mong mga tauhan, wala nang tiwala sa'yo. Ibig sabihin lang no mga kababayan, ang taong bayan nais nang mag-resign itong si Marcos. Palakpakan. Iyan ang inaantay ng taong bayan. Aside from sa bumaba ang bilihin, aside from sa maayos ang sitwasyon sa trapiko, aside from sa gumanda ang peace and order, ang pinakahinihintay ng taong bayan yung kailan kaya magre-resign itong si Marcos. Sa kanyang kahihiyan. Ako, sa tingin ko kahit ganyan, hindi yung magre-resign yung kapal ng mukha niyan Lalo na yung mga nakapaligid sa kanya. Ang kakakapal na mga mukha niya mga yan. Panoorin natin tong balitan to, Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila yan ng panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Nakatutok live si Ivan Mayrin. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan. Kung gagawin nyo. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ayun! Wala daw sa ugali niya ang tinatakbuhan ng problema. Ang problema ay ikaw yung problema. Di ba? Hindi, mga kababayan, pagbali-baligtarin po natin ng istorya, ikaw talaga ang problema, Mr. Bongbong Marcos. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ako tumatakbo sa problema. Oo nga, hindi ka nga tumatakbo sa problema. Paano ka tatakbo sa problema? Ikaw nga yung problema Hindi mo pwedeng iwan yung sarili mo. Di ba? Isama mo yung sarili mo. Bumaba ka na. Mag-resign ka na. Mantakin mo wala ka ng wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Kaya nga dapat ini-impeach na ito. Kasi mga kababayan, sabi nga, di ba, sa impeachment, pag wala na sa'yo yung tiwala ng taong bayan, dapat ka nang ma-impeach. Di ba? So, ibig sabihin po ng mga lumalabas na survey dyan, alam mo naman, mga bata mo pa iba dyan. And yet, isinusuka ka na rin. Talagang ayaw na sa'yo. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ako sumusuko sa problema. Oo nga, hindi ka nga sumusuko. Ikaw yung problema Wala talaga tayong magawa, Brad. Hindi, Brad, wala ka tayong magawa pagka ikaw ang problema, tapos sasabihin mo hindi ka sumusuko. Abay, malupit ka talaga. Iba yung takbo ng utak mo, Mr. President. Ano ba ang balita to? Ang daming dull moments. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance sa kanyang gabinete at mga heads of agencies. Hindi naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang ginagawang cabinet revamp at mas malaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Samantala, kaugnay nito, alam mo, ang labo kasi nito Ang labo talaga Kaya lalo na buwisit itong taong bayan dito kay Marcos. Mantakin mo,
pag-resign niya lahat, tapos, pagpapalit-palitin lang pala niya ng pwesto. Alam mo kung anong tawag dyan? Ha? Hindi, alam mo kung anong tawag dyan? Yan talagang senyales na ikaw ay napakahinang nilalang. Di ba? Ang tawag dyan is trip to Malacanang. Anong trip to Malacanang? Bakit ba? Hindi alam mo yung contest na trip to Jerusalem? Hindi ko nga alam ba't tinawag na trip to Jerusalem yung contest na yung iikot, yung tutugtog, tapos iikot, tapos babawasan ng isang upuan doon sa bilang ng tao, tapos, unahan sila sa upuan. Parang ganun lang ginawa mo eh. Tayo na lahat, resign na lahat. Tapos nagpatugtog ka lang. Tapos, nilipat mo lang yung iba. Actually, hindi nga lang nilipat eh. Bantakin mo yung mga economic manager niya, yun ang niretain agad-agad. Kinabukasan. Ba't mo pa pinag-resign yun? Kinabukasan din naman eh. Sabi nga nung isang nakausap ko, sabi niya, halata namang scripted yung pagpaparesign. Kasi paglabas nung issue na mag-resign kayo, agad-agad, yung mga economic manager at saka ibang mga secretary, may nagawa na kagad silang statement, official statement. Halimbawa, sinasabi nila kagad na, yes, we will comply with the president statement to resign. Gano kagad, ang bilis daw. Parang dinaig pa ang AI. Sa sobrang bilis, dinaig pa AI. So, ganun daw, halatang scripted daw. Alam mo, kung meron mang masasabi natin, napaka-importante na mga issue sa ating pamahalaan, alam mo pinaka-problema ng taong bayan, aside from ikaw, Mr. Marcos, ay nagpabaya sa peace and order ng ating bayan. Ikaw, Mr. Marcos, tinira nyo ng tinira ang mga Duterte. More than that, the real problem is na ramdam ng bawat Pilipino na nasa laylayan ay walang iba kung hindi yung taas ng bilihin. Walang iba kung hindi yung hirap na ho silang yung kanilang sinasahod na hindi na sapat. Hirap na ho sila sa mga pangchicha nila, pangkain nila. Yan po ang sabi nga puso ng problema ng Pilipinas. Gutom, ika nga. Gutom ang mga Pilipino. And we all know that. Sila lang hindi nakakaramdam yan. Panay ang ang party sa Malacanang Bupet ng bupet yan. Diba? Bupet ng bupet. Ay, hindi nila mararamdaman yung gutom. Kasi nga, hindi sila gutom. Diba? Yun ang problema talaga ng taong bayan. At napakalaking factor niyan, people of the Philippines, yung economic manager ng Pangulo. Why? Una, bumulusok ang budget. Questionable na nga yung mga blank doon sa budget natin, bumulusok pa. Yun na nga lang sa sa budget ng speaker, di ba? I mean, nung Congress pala. Sobrang tumaas na. Budget ng Office of the President, sobrang tumaas din. Bumulusok talaga sa sobrang taas. Tapos may blanco pa, 'di ba, do sa budget. Isipin mo na lang yung ganong klaseng nakikita ng taong bayan na problema. Dagdagan mo pa, lalong tumaas, bumulusok paakyat ang utang ng bansang Pilipinas. So, wala namang problema eh. Sabi nga ni Yorme, walang problema kung mangutang. As long as makikita at mararamdaman ng bawat constituent mo yung inutang. Naramdaman po ba? Hindi. Lalong nagutom ang mga Pilipino. Panayang import ng rice. Ano pa? Aside from that, hindi lang sa nagutom ang mga Pilipino, pinoproblema pa nila gamot. PhilHealth. Diba? Isipin mo, pinoproblema nila ang mga gamot na bilihin ngayon. Yung supposedly aayusin yung dapat babayaran dahil meron na pong batas. Ano yun? Universal Health Care, di ba? Alam niyo ba na dapat wala kayong binabayaran?
Alam nyo, yun ang nasa batas natin eh. Universal. Bakit ganun? Ba't di natutupad? Kasi hindi nilalagyan ng sapat na budget.